Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. So our gospel reflection for today, sin, taken from Luke 17 verses 1 to 6. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Things that cause sin will inevitably occur, but woe to the one through whom they occur. It would be better for him if a millstone were put around his neck and he be thrown into the sea than for him to cause one of these little ones to sin. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he wrongs you 7 times in one day, and returns to you 7 times saying, 'I am sorry,' you should forgive him." And the apostles said to the Lord, "Increase our faith." The Lord replied, "If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry bush, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you." The Gospel of the Lord. Praise Lord Jesus Christ. Nagustuhan kong word dito sa gospel yung sinabi ng mga apostles niya, Lord, increase our faith. Kasi sa umpisa ng gospel, sinabi ni Jesus doon sa mga disciples niya. Sabi niya, things that cause sin will inevitably occur. At pag nangyari sa yan, woe to you. Because sabi nga niya, mabuti pang magtali ka na lang sa leeg at lagyan mo ng malaking bato at itapon mo sa dagat. Kesa naman, ikaw pa maging cause para yung mga maliliit, mababa pa ang faith. Sila ang madala sa kasalanan. Yan, mamali. Yun. Tapos sinabi rin niya, pinaalala rin niya, isa sa pinaka-importante na ating disposition ng puso, yung pagpapatawad. Na sinabi ng mga apostoles, Lord, increase our faith. Una ko nga rin naisip yung sinasabi mo, increase our faith, pero naiba. Kasi yung sinabi mo nga na increase our faith, yun talaga yung kailangan para magtiwala sila ng malaki kay Jesus. Ayaw ni Lord na mahawaan yung iba. Sa akin yung size of the mustard seed. Kasi yung mustard seed, bakit yun ang in-example ni Jesus? Maliit kasi yun yung mustard seed. Actually, hindi pa nga ako ata nakakita nun Pero parang sinasabi, it is a small seed. Siguro maliit Parang pa. munggo. Maliit pa ata sa munggo yun. Baka nga, Pero yun pala, no? Kahit na daw ganun kaliit, yung faith mo, kasi sabi ng apostles dito, sabi mo, increase our faith. Normally, when you say increase, palakihin. Pero ang sinabi ni God, small. Sinabi niya, the smallest seed. Hindi niya yung malaking seed ang sinabi niya. Ibig sabihin, na kahit ganoon kaliit na may faith ka kay God, He will do miracles through you. No, gagalaw talaga ang Panginoon dahil sa in-example niya dito, di ba? Kasi si God mahilig siya sa example. Yun, in-uproot yung plant, samantalang ang liit-liit yun, samantalang iba mas malalaki. Natalo pa niya. yeah. So talagang inspired ako doon sa, ang galing talaga ng explanation, yung Yeah. mga ano ni God. Kasi maliit So sa small, magiging malaki parang ganun. Yun yung sa akin. Faith, as small as the seed of the mustard, yan ay sapat na para ako ay makakilos sa iyong buhay. I can make miracle
kung kahit na ganun lang kaliit ang faith mo. Yung maliit na yon, meron talagang miracle that can happen. Feeling mo, Maliit na no? faith na yon. Feeling mo pwedeng sabihin ni God na, o sige, bibigyan kayo ng maglalaki ang faith nyo. Hindi eh. Nagbigay siya ng example Yeah, maliit. maliit. Kasi tayong tao, gusto natin malaki. Oh, yeah. Okay. Ganon, di ba? Yes. Example ko yung ano eh, pag magta-travel ka, di ba? Sabi, travel light. Pero gusto natin, alam natin, Pilipino kasi, yan, isa yan, ang dami mong dala. Pero sinabing travel light, gusto kasi natin malaki para pag uwi natin, mahilig tayo sa mga balikbayan, yung magbalikbayan, mga pasalubong. So, yung ginawa natin, ang konti ng laman, pero ang laki ng bag, ang laki ng bag. Parang naninigurado tayo. Ibig sabihin, wala kang faith. Diba? Yeah. Wala kang faith na pagdating mo doon ay magkakaroon ka ng maleta, no, ganun. Hindi eh. Si Jesus, yun ang gusto niya. Yun pala yung faith talaga na kailangan. Magtiwala ka. Kahit na gaano kaliit, I will be there for you. Yes. No? Okay. Nakakatuwa. Yeah. Okay. May wala ka ng dagdag. Ano na tayo ngayon? Ano ang message sa atin? Yeah. Yan. So, ang message ni God sa atin, ano yung sabi? Hindi increase. Give us faith. Ibig sabihin, hindi na increase, just give us faith. It doesn't matter kung small or bigay mo, bigyan mo lang kami ng faith, Lord. Ayos na kami. Parang ganun. Kaya lang, syempre, may effort pa rin sa part natin. We cannot just have faith without doing nothing. Diba? Syempre, how can you have faith in yourself kung hindi ka naman nagdadasal, hindi ka nagagawa ng mga para kay God. So, kailangan makita ni God, no? Pero sa tingin ko, no? Sa tingin ko, ang taong humihingi ng faith kay God, malaking, ano yun parang kumakatok na siya sa iyo Kasi pag humihingi ka ng faith, marami ka rin tatalikuran sa buhay mo Kasi sinusurrender mo na yung buhay mo kay God kasi Lord, give me faith. Unti-unti na yon. So, God is already working in you when you start asking for faith. So, unti-unti po yun. Huwag po kayong madismaya, no? Na parang nawawala yung faith mo, ganun. It's the coming back ang importante. Naalala ko rito yung salvation's history natin, kung paano tayo naligtas. Kasi dito ang sinasabi, it will inevitably occur. Ibig sabihin, yung ikaw ay mapunta sa kasalanan. That means, yan yung sinasabi rin sa Bible na walang taong hindi malalagay dyan sa kasalanan. We will fall at one time. Kaya nga, ang sabi doon din, kaya pinadala ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus because He will be the one to save us. At pagka tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, nilagay na ni Jesus yung seed of faith, no? The smallest seed of faith. Kanina, parang ang sinasabi ngayon, sabi nga nung mga increase our faith. Parang nagdududa ang mga disipulo na, Lord, parang mahihirapan kami kung hindi mo padagdagan ito. Kaya yung example ni Jesus sa kanila, the seed, the smallest seed na yan, yan ang nilagay ko riyan. If you use that faith na kasinlaki lang ng seed of the mustard, things will happen. Ang ibig sabihin nun, ina-assure ng ating Panginoon, I will be there to make it happen. Ito yung parang message sa atin that don't worry, the seed that I planted in you when you accepted me as your Lord and Savior is enough para maligtas ka ron sa kasalanan. Yung tinatawag na para tayo makawala to be a slave of sin. So, kailangan lang na magtiwala. Nagkatiwala ka, yung faith na gagalaw na doon hindi makakapasok si Lord pag hindi tayo naniniwala
Oo, No, yun. parang may Kaya nga pagka tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, tuloy-tuloy that includes your faith. faith in Him, kay Jesus. Because your faith in Jesus will make Him work in the faith that He planted in you. Di ba? Kasi ang warning, kung ako ay tinanggap mo na, and you remain faithful do sa iyong pagtanggap sa akin, hindi ka mabubulid doon sa kasalanan. Na pagka nalagay ka sa kasalanan, being my disciple, ay ihahawahin mo yung mga nagsisimula pa lang sa kanilang faith, yung mga bata, yung mga hindi pa naririnig ang ating Panginoong Jesus, no? Eh, parang napakabigat pala ng kanyang demand sa mga apostles. Like tayo ngayon, no? We consider ourselves as His disciples or apostles. Talagang seryoso na tayo. So, yun ang message sa atin. Amen. Now, ano ang response natin? Pero response nandyan din. Oo. Andyan din, meron siya sa una, may sinabi din dito, parang sabi, yung to be forgiving. Ayan, Oh, it's a diba? practice. To be forgiving. Kasi, kunyari, di ba, nagkasala, pero malakas ang faith mo. Hindi mo siya kukondemnin kasi ang faith mo kay God, God will be able to heal that person. Sumunod ka sa kanyang mga ipinag-uutos. Sumunod ka. So, madali tayo mag-forgive. No, we will be able to Ako sa tingin ko, isa na sa response natin itong pagninilay or reflection of the Word of God. Because the more we know Him, the more we are given that strength na magtiwala talaga sa Kanya. And we are able to understand yung mga utos niya. Yung utos niya are all a command that would help us para makayanan natin itong mga panunukso ng demonyo. Di ba? So that hindi natin pwedeng bigyan ng demonyo magkaroon ng space sa ating puso o sa ating isipan. Yes. So this is for me, kasi ngayon talagang nakikita ko sa reflection natin, ang laki na naitutulong sa atin yan. Ito, okay? Amen. Pwede ba tayong mag-isa pang storya? O sige. Yung faith, Oo. di ba po may bagyo ngayon? So talagang sobrang lakas po ng faith namin mag-asawa na, lalo na kung trabaho sa simbahan, no? Anniversary kasi. Anniversary po kasi ng accompaniment program sa simbahan. And naka-prepare kami lahat, nag-invite. Tapos biglang andyan na si super typhoon, ganyan. So lahat talaga ninenervyos. Sabi na, tutuloy ba natin yan? Ganun. Alam mo, honestly, hindi ako ninenervyos. Hindi ako nag-worry kung may dumating na tao, walang dumating na tao, hindi tayo makaali. Wala talaga, basta ordinary lang. Kaya hindi naman namin masabi. Doon sa mga nagsasabi na, hindi, kailangan tayo, hindi, sabi lang namin, rain or shine, pumunta tayo. Wala kami sinabi na, hindi, ayaw namin silang kontrahin eh. Pero kaming dalawa, nagtitiwala kami. Ako, nagtitiwala ako. Na si Lord ang gagawa ng paraan kung gusto niyang matuloy yon. Kung ayaw niya, edi dumating si bagyo, di ba? Kasi maaga pa nung palang malayo pa yung bagyo, hindi ba nag-a-announce na nagpo-form na yung super typhoon na paparating na rito sa atin. Mga 3 days before pa yun meron ng forecast na meron may parating. Ayun naman, ang sabi natin, hindi, anniversary natin yan It has, alam mo, nung marinig ko yung mga may nagtatanong na, tuloy ba tayo? Ang ini-imagine ko si Pope Francis na nagmimisa noon sa Leyte, bumabagyo. Ini-imagine ko nagse-celebrate tayo, ganun ang situation. And I feel parang Mas asaya. Yeah. Asaya. Mas ka dun. Kasi sakripisyo yun eh. Di ba? Kaya, either way, no,
talagang laging panalo tayo eh. Kasi si God gumagawa ng paraan. Matuloy, hindi matuloy, umulan, hindi umulan. Lagi tayong panalo kung si God, nakafocus tayo sa Kanya. Siya ang bahala. Hindi sa sarili natin. God is in control. Yes, yes. Alam niyo po ang nangyari, no? Hindi, yung bagyo po lumihis. Hindi, ibig sabihin, hindi natin naramdaman. Yes, hindi kumbaga, Pero lang ulan-ulan, kailangan umulan nga, tapos na tayo. tayo. Hindi pa kami makalabas kasi ang dami pang ginagawa. Ako nga, lalo na sasakay ako sa kotse, sabi ko, Lord, pahintuin mo. Wala na, wala. Pero talagang, sumunod talagang si God. Talagang nakikita ni God that He is in control. Tapos po kailangan na magpa-check up sa laboratory. O di nakapunta pa kami ngayong umaga. Sinasabi lang may bagyo. Ano nangyari? Walang traffic, walang tao, tapos na kami. Lord na. Thank you, Lord, ha? Yeah. Okay. Amen. Okay. So, again, See you again tomorrow in our coffee time with God. amen.